So, magandang umaga, no, mga kaibon, no. So, basically, alam niyo naman natin na meron naman tayong mga green chick na conures na hinarvest, for hand feed. Ito, just sharing my tutorial o yung technique ko how to take care this GCC na hanggang sa maging lumaki sila ng malusog. So, ano ba yung ginagamit ko? Makita, ayun, no? Ayun na, gutom na sila kasi it's past 11 a.m. So, it's past 11 a.m. na po, no? Time for chow na, kainan na, tanghalian na nila. So, ano bang kailangan i-prepare? So, number one is, dapat meron ka ng mainit na tubig. Maligam-gam. Yan, kagaya yan, no? Pwede na yan. Kung nahawakan nyo na, okay? Ay, sorry, gumalaw. Nahawakan nyo, pag nilagay nyo sa inyong daliri, dito, parang naano ng bata na hindi na napapasa ng todo, pwede na siya. Okay? So, yun ang number one. So, meron tayong kutsaritang maliit, pansubok sa kanila. Meron tayong panghalo. Meron din tayong pang-scoop para dito sa ating sakto formula. At ang ating mini-mix para maging malusog pa lang yung bata. Bata tuloy yan. Batang ibon. Mga inakay natin handweight ay may Bitmin Pro. So yan ang talagang normal na ginagamit ko and the rest of the kilala ninyong mga ibang mga breeder. So sa amount ng konting tubig na to, no? Okay. So kailangan lagyan ng tatansyahin nyo na lang. So I think this one is around 200 ml. 200 ml to. Maligam-gam, ha? Maligam-gam. And 2 scoop na itong sakto formula. Tabi na natin ito. Oy, may clicker akong ginagamit kasi tinitrain ko sila bago ko sila pakainin, subuan. Magdo-double click ako para alam nilang kainan na. So, technique ko lang yon. So, tabi muna natin itong mga kalat dito, panghalo. Okay? So, una ay ito. Sakto formula. Mga 2 scoop lang. Yung wag masyadong malapot. Wag masyadong matabang o yung viscosity ika nga. So yan titingnan nyo, yung viscosity. Kasi pag the more na mas malapot siya, mahihirapang lunukin ng hand feed natin. Dapat wala siyang mga tawag dito, yung mga latak. So, parang tao rin, parang bata rin pag medyo may sabit-sabit, pero mga granules pang natitira, mahirap lunukin nila. Make sure hindi malapot at hindi rin matabang. Matabang tuloy. Parang nagiging matubig, o else magtatay sila. Yung sakto lang yung viscosity, hindi sila mabubulunan. At dapat maintain pa rin yung init. Maligam-gam. So, something like mga 35 degrees. 35 to 37 degrees ang kanilang mga temperature. Nahahawaan ko. Ayan, oh. So, yan, pwede na yan. So, makikita nyo to. Okay. Ayan. Iangat ko lang ng konti, ah. So, makikita yung viscosity. Okay. Ayan, oh. Diba? Hindi siya malapot, hindi rin siya masyadong malabnaw. Okay, that's the right word. Okay? Tatansyahin nyo para hindi mahirapan yung ibon. So, after that, lalagyan natin ng konting Bitmin Pro. Kasing katiting lang. So, yung Bitmin Pro naman, katiting lang. Kailangan ito, huwag masyadong marami. Mag-iiba lasa yan. Magkakulay lang siya ng konti. Okay? So, ano yung itsura niya? May Bitmin Pro kung gano'ng kadami. So, mga ganyan lang, oh. Yan. Tapos, imi-mix-mix na lang yan. Okay? Kailangan make sure lang na mag-mix. Magiging kulay pink siya. Light pink. And then, pwede na siyang pakainin. Dapat agapan nyo yung temperature. Para yun ang gusto ng mga ibon. So, mix-mix lang yan. So, kaya mag-handfeed na tayo, no? Naka-ready na yung ating handfeed formula natin. Okay? Sakto pa rin yung init. Okay? Kailangan mapasubo na natin kagad to. So, double click ako. 1, 2. So, kailangan na lang panggising. O, tsura, oh. Okay? Click.
Okay, kaya na. So, alam nila yun. So, tingnan nyo maigi. So, ginagamit natin yung pinakamaliit na kutsarita. So, customized for ibon. Hawak nyo ganyan lang. Yan. Kaya mo silang mag-ano. Okay? Kita nyo ba? So, sila nakakaano to. 5 kutsarita sa isang meal. Sa ganitong edad na 2 weeks. Kita nyo, ayun oh. Grabe oh, parang rated PG. At babantayan nyo yung crop. Babantayan po natin yung crop. Hawak ng konting ganyan lang sa leeg, dandahan. Para ka lang din. Huwag yung hihigpitan yung hawak. Kukontrolin nyo lang yung direksyon ng... Okay? Para hindi masayang o magsasayang. Okay. So, babantayan nyo yung crop. Pang ano yan, pangatlo. Ito, pang-apat nyo na. Oh. Ito last. O, last niya. So, pag tapos na yan, make sure lang din may extra kayong pamunas para hindi siya magmukhang dugyot. Mamaya kasi baka lang gamin. So, adjust ng konti. Okay, punas-punas. Okay. Tissue. Pag di sila masaktan. So, makikita nyo, no? Kita nyo yung ano, ito to. Kita nyo yung crop. Ayan. Okay na yan. So, pwede na silang mag-chillax. And wait for the next. Okay. Ito naman yung next. So, medyo matanda ng konti. Malaki ng konti pala, no? 1, 2. 1, 2. So, ibig sabihin, chow time. Kainan na. So, yun lang din. Habang mainit, maligam-gam pa rin yung ano natin. Lang subuan. Okay. Oh, kabagulo. Okay. Hindi. Merong mga ibon na maarte. Gusto talaga rin maligam-gam. So, nagtatanong kayo, bakit kutsarita ginamit natin? Kasi, this is the fastest and safest way as of now, no? Gumagawa naman tayong gamit ang syringe, pero yun ay dapat pang-expert na, ano? Kasi, magkamali ka ng sundot ng syringe sa bunganga nila, ba pumunta sa baga at ika-tigok ng ibon. Unless talagang magaling kayo. Okay, so kaya ito muna pinaka basic. Okay, para ibang mga subscriber natin, ibang mga viewers natin na kung paano ginagawa kapag basic. Alright, so yan ang ano niya. So punas ulit, punas, usog ng konti. Umangal pa. Punasan para di sa masaktan at di malanggamin. Then that's it. Always look on the crop. So yung crop nila malaki na. Ibig sabihin busog na siya. O ayan. So next batch uli naman yung last. O di ba? Ito yung last. Ito yung last nating ano. This is the green chick pineapple, no? So ulit lang ulit. 2 clicks. Ika dito. Ika tumakbo. 2 clicks again. To notify them, oy, chibuga na. So, meron pa rin tayo dito. Saktuhan lang dito lang ginawa natin. Maligam-gam pa rin. Dito ka. So, makikita nyo. Okay. Ayan. Kasi may mga ibon na, ano, na mahinahon. Baka babae nga eh. Kaya na ito. Alalay lang. Talagang hindi maiwasang magkakalat. Yung iba naman kasi pinipuwersa gamit ng syringe, may silicone tube or hose, rekta sa crop nila. Medyo masakit nga lang yon kung nagmamadali. Pinapakita ko lang sa inyo yung pinakamabilis para mas lalong mabond sa inyo, yung gumanda bonding sa inyo ng birds using kutsarita. Okay? Yan, alalay lang. So, paubusan lang natin to. And then,
Kita nyo? Last. So I think okay na sila. Linis lang. Linis sa nila, sa bunga nila, sa tuka, sa beak nila, sa tuka. Linis ang leeg. Okay. Linis ang crop. Oo, kung may umangal. Kulang pa? So ayan, busog na sila uli. So yun lang. And then they're ready na para mag-siesta. Okay? So there you go guys, no? Ayan na. Tulog na kaagad sila. Matutulog na kaagad matapos kumain. Okay? So that's the easiest and basic way how to hand feed any types of birds, lalo na't baby pa sila. So that's the safest way. So in the succeeding video, so magpakita naman ako paano gumamit ng syringe in hand feeding instead itong kutsarita na to. Okay? So sakto formula, between proof, baka naman na-flex na kita dito. Okay? So let's go. Hope may natutunan kayo konti sa content tutorial ni Ibong ni Chupeng. Don't forget to subscribe, like, and share. Ang ingay ng mga ibong mo dito sa bahay. Thank you!